sa pagiging agresibo ng Sixers at Los Angeles Lakers sa buyout market. Kahapon nga lang ay opisyal na nilang nakuha si Spencer Dinwiddie at Kyle Lowry. At ngayong medyo napag-iiwanan na ang Warriors sa buyout market, inaasahan na hindi rin magtagal ay gagawa na rin ng aksyon ng Warriors front office. Dahil ayon sa naging report ng Warriors Nation, may 3 buyout candidates nga daw na inaabangan na ang Golden State Warriors bago matapos ang seasong ito. At unahin na nga natin kagad ang pinakang first option ng Warriors na si Otto Porter Jr. So alam na nga nating mga fans na kasalukuyang na-trade dito ng Toronto Raptors papuntang Utah Jazz. Sa bagong team ngayon ni OPJ, posibleng ma-waive din ito. Dahil priority ngayon ng Utah Jazz ang kanilang mga batang players. At posibleng pumasok na nga rin sila sa rebuild mode. Dahil pinamimigay na nga nila ang kanilang mga veteran players kapalit ng mga draft picks. So bago pa man ma-trade si Otto Porter Jr. papuntang Utah Jazz, nagkaroon nga siya ng total of 23 games sa team ng Toronto Raptors. At nakakapag-average pa nga siya dito ng 2.6 points, 1.9 rebounds at 0.5 assists per game. At ang pangalawa naman sa listahan ng Golden State Warriors ay ang kapatid ng 2-time MVP na si Seth Curry. So si Seth nga ay na-trade ng Dallas Mavericks papuntang Charlotte Hornets kapalit ni PJ Washington. At sa bago niya ngayong team ay pamilyar na nga siya sa kupunan na ito. Dahil dito na nga sila lumaki ni Seth at Stephen Curry. At naging kupunan pa nga din to ng kanilang ama na si Del Curry. So sa pagkakatrade nga ni Seth sa team ng Charlotte Hornets, inaasahan ng karamihan na maiwe-wave din ito dahil punong-puno na nga ng guards ang kanilang lineup. Ngunit kahapon naman ay nagamit din ito ng Hornets dahil sa pagkakaroon nga ng injury ng kanilang mga players. So bago pa man matrade si Seth Curry papuntang Charlotte Hornets, nag-a-average pa nga ito sa team ng Dallas Mavericks ng 4.4 points, 1.5 rebounds at 0.9 assists per game. At ang pangatlo naman sa listahan ng Warriors na talaga namang kailangan ng kanilang lineup ay si Robin Lopez. So si Robin Lopez nga ay na-trade ng Milwaukee Bucks papuntang Sacramento Kings. At dahil loaded na ang centers ng Kings, official nga nila itong i-winave upang magkaroon ng bakanteng spot ang kanilang lineup. At ngayong nag-aantay na lamang si Robin Lopez na may kumuha sa kanya ng mga kupunan, Warriors nga ang pinakang best destination para sa mga analyst. Dahil bago pa man magsimula ang season ay center na nga ang kakulangan ng Warriors sa kanilang team. At ito rin ang pinakang suggestion ng mga fans. Dahil hindi na nga daw uubra sa playoffs ang small ball lineup ni Steve Kerr lalo na kung may makakatapat silang dominanteng sentro sa playoffs. Kayo mga Lods, sino sa 3 player na ito ang dapat makuha ng Warriors ngayong season? Comment down below lang mga Lods.